Ang hindi mo kayang pigilin, pwede mong ikasisira ito. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Ako si Pastor Wes at ito ang Magkape. May bagay ba sa buhay mo na alam mong dapat mong tigilan, pero paulit-ulit mo pa rin ginagawa? Minsan, sinasabi natin, kaya ko naman ito, kontrolado ko naman. Pero paano kung darating ang araw na hindi na ikaw ang nagkokontrol? Because what you refuse to control today may eventually control you. Yan yung devotion namin kanina sa Magkape. Nasa 2 Samuel chapter 11 na po kami. At doon namin nakita kung paano ang desire na hindi pinigilan ni David ay nauwi. Ano po talaga naman to? Sa kasalanang hindi niya siguro inaakalang mangyari sa buhay niya. Sa 2 Samuel chapter 11 verse 2, then 3, 4, 5, makikita natin dito, ito yung flow. Nakita niya si Bathsheba na naliligo, pinatawag niya, then inangkin niya. Seeing, desiring, acting. Alam niyo po, pag titingnan natin yung chapter, hindi niya binalak na gawin ito kay Bathsheba. But unfortunately, yung kanyang desire ay inopen niya. Kaya sabi sa James chapter 1 verse 14 and 15, basahin ko po sa inyo. Natutokso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa, kapag naitanim sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan, sa hustong gulang, ay nagbubunga ng kamatayan. Kung makita mo yung verse 14 and 15, sariling pagnanasa, yung desire, ang matinding kalaban. At kung hindi natin i-control yung sarili nating desire na kaya nating i-control, magbubunga ito ng kasalanan. Kaya huwag mong hintayin na lumaki yung desire bago mo ito harapin. Kasi pag nangyari yan, ikukontrol ka yung desire mo. What you will do? Put boundaries where temptation begins, not where sins has already takes control. Masakit yon kapag ganun ang nangyari. Remember this, mahal ka ng Panginoon, kaya ayaw niyang maging alipin ka ng sarili mong desire. Sa pamagitan ni Jesus Christ, meron siyang grace na pwedeng babangon or bumangon sa iyo. Magsisi ka at mamuhay sa kalayaan na hindi kayang ibigay ng kasalanan. Kung nagtatanong ka, paano makontrol yung mga bagay na ito? Kung problema mo yan, kailangan mong magkaroon ng discipleship group. At ang discipleship group na ito ay tutulungan ka para lumalim yung spiritual life. Sa church namin ay nagkakaroon po kami ng discipleship group. Kahit online, saan ka man dito sa mundo ay pwede nating gawin. So what you will do if you are interested to have your own group, meron po akong link diyan sa description. I-click mo yon at pwede kang mag-enroll sa amin pong discipleship group. Again, ako si Pastor Wes na laging nagsasabing be an inspiration at solusyon po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.